Q-Citizens, kayo ba ay nakakabili ng antibiotic sa pinakamalapit na sari-sari store? At kayo rin ba ay nakakakuha ng antibiotic kahit walang reseta? Well, kayo po ay mali. Naku, Q-Citizens, bawal yan. Hindi lang yan masama sa kalusugan, lapag din po yan sa batas. Okay, mabilisang lesson po muna. May 4 mikrobyo o pathogens na maaaring magdulot ng impeksyon o sakit sa isang tao. Una ay ang virus. Ito po ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng trangkaso, tigdas, dengue at COVID-19. Sunod po ay ang bakterya na nagdudulot ng sakit tulad ng pulmonya, tuberculosis, impeksyon sa sugat at impeksyon sa ihi o UTI. Pangatlo po ay ang fungi na dahilan ng an-an, alipunga at iba pang impeksyon sa balat. At panghuli ay ang parasites tulad ng bulate at iba pang organismo na pwedeng magdulot ng sakit kapag nakapasok sa katawan. Magkakaiba po ang mga ito, kaya magkakaiba rin po ang gamutan. At sa 4 na ito, ang ginagamot lang ng antibiotics ay bakterya. Hindi ito epektibo laban sa mga sakit na tulad na virus, fungi at parasites. Uulitin ko po, hindi po gamot para sa lahat ng sakit ang antibiotic. Dahil kapag mali ang pag-inom nito, maaari kayong mag-develop ng antimicrobial resistance o AMR. Ibig sabihin, pwede pong hindi na tumalab sa inyo ang iniresetang antibiotic kahit para sa simpleng bacterial infection lang. Ano po ba ang maling paggamit ng antibiotics? Kapag kayo po ay bumibili nito ng walang reseta. Kapag hindi nyo tinapos ang gamutan na inireseta ng doktor. At kapag uminom ng hindi naman kinakailangan. Gawin po nating example ang tuberculosis o TB. Kapag ang TB bacteria ay nadadaan pa sa first line na anti-TB na gamot, ito ay tinatawag na drug-susceptible tuberculosis o DSTB. Karaniwan itong nagagamot ng wastong pag-inom ng anti-TB medications na inireseta ng inyong doktor. Ngunit kapag ang TB bacteria ay hindi na tinatablan ng isa o higit pang pangunahing anti-TB na gamot dahil hindi nyo tinapos o ipinagpaliban nyo ang gamutan, ito ay tinatawag ng drug-resistant tuberculosis o DRTB. At ang gamutan para sa DRTB ay mas mahal, mas mahaba, mas komplikado at kailangan ng mas mahigpit na pagsubaybay kumpara sa karaniwang TB. Hindi po biro ang banta ng AMR. Ayon sa pag-aaral noong 2021, 1.14 million deaths sa buong mundo ang direktang iniuugnay sa antimicrobial resistance. At hindi lamang ito usapin ng kalusugan dahil sakop din ng batas ang tamang pagbili at pag-inom ng antibiotic. Una, sa ilalim ng Philippine Pharmacy Act of 2016, tanging retail drug outlets lang na lisensyado ng Food and Drug Administration ang pwedeng magtinda ng mga gamot. Kaya kung may nabibili kayo sa inyong suking tindahan, naku, illegal po yan. Kapag napatunayang lumabag, may multa na hanggang 500,000 pesos at pwede pang makulong ng hanggang 6 na taon. Pangalawa, mahigpit na ipinapatupad ang no prescription, no antibiotic. Kaya kapag wala pong reseta mula sa inyong doktor, hindi kayo pwedeng pagbentahan ng antibiotic. Ang reseta po na ito ay hanggang 1 linggo lang at hindi rin pwedeng gumamit ng lumang reseta. Dahil sa seryosong banta na dala ng AMR sa buong mundo, bumuo ang Department of Health ng Philippine National Action Plan on Antimicrobial Resistance. Kinikilala nito na ang laban kontra AMR ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa pamahalaan, sektor ng kalusugan at bawat Pilipino. Kabilang kayo, Q-Citizens. Kaya kung may nakita kayong nagbebenta ng antibiotic o gamot ng walang lisensya, mapasari-sari store, karinderya o kahit saan, itawag yun agad sa ating helpline 122 Q-Citizens. Ang batas ay malinaw, ang siyensya ay malinaw, at ang aming mensahe ay simple lamang. Huwag mag-self-medicate at huwag pong bumili ng antibiotic ng walang reseta. Kung kinakailangang magpa-check up, libre naman ang konsultasyon sa ating health centers.
At kung available ang iniresetang gamot tulad ng antibiotic, makukuha nyo rin po ito ng walang bayad. Tandaan, ang pag-inom ng antibiotic ay nakakapagligtas ng buhay basta't tama at naaayon sa inireseta. Ako po si Dr. Charlene De Una na nagsasabing maging responsable para sa healthy and antibiotic resistant free QC.